Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Oras kunya ni Guara kita ni na alas 6:17. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ato kang marinaga po sa ako po si Junel Cuba sa headlines kanda mga barata sa Ladua Nacional. Philippine exports nagpatanid sa posibleng epekto kan Middle East arm conflict sa supply na enerhiya. 10 pesos na dagdag sa presyo kan produktong petrolyo posibleng mamatian subuot. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa Ladua Nacional, ang Cortez na stranded sa Italy matapos mana ibalik ang flight pasiring sa UAE. Palmalakaya ng apuda na sa bagong DNR chief na i-review ang mga reclamation. Global air travel disrupted as Middle East airport close ngunyan. Sa tuya pang pamayukan ng mga barata sa Lado Nacional, mayong credible direct threat sa Pilipinas at taukan kariribukan duman sa Middle East. Seguridad ka na mga Pilipino yaon sa marhay. So pistong amay na deteksyon sa kanser isinusulong ni Romualdez. Mayupa ka na mga barata sa Lado Nacional. Pangilina ng apuda na nintulos na crisis protocol para man sa mga Pilipino sa Middle East. Yan ang mga headlines kanda mga barata. Ngunyan diretso na kita sa mga detalyes kanda mga barata sa Lado Nacional. Nagapayag ni na matinding pagkakaigwa ni na kakaigwa ni na aalala si Senate Foreign Relations Committee Chairperson Erwin Tulfo sa padagos mana nagkakaiguan intensyon duman sa parte kan Middle East matapos ang pag-atake kan Estados Unidos asin man na Israel duman sa Iran asin na kasunod kada pagbalus kan Iran sa pagiman kada pagpapalayog nin mga missiles asin man mga drones laban sa Israel asin man na base kan US duman sa nasa binang reyon. Sa sarong payag tinawando ni Tulfo na ang naglalalang iwal asin nabugta ka sa alanganin na iyo ang kaligtasan kan mga sibilyan kabali na ang ribo-ribong mga Pilipino na nagtatrabaho sa nag-star man sa Middle East. Dagdag ka na senadora nagpipreparar na ang Department of Foreign Affairs DFA sa pagsiguro na may mga exit point para man sa posibleng pagkakaigwa ni na pag-evacuar kan mga Pilipino gikan sa Iran asin man na Israel. Subuot na kaantabay ang mga opisyal kan imbada at nga man mag-alalay sa mga Pilipino sa parte mismo kana mga naiipit sa pagultanan kana sinambit ng giyera ana Israel asin man kana Iraq. Tagpaig nin matinding pagkakaigwa ida pag-aala ana nasambit ng senador at akudman kana naglalalang sitwasyon ang apudan ngunyan si Senate President o si Senate Finance Committee Chairperson Cherwin Gatchalian sa Department of Migrant Workers DMW na magpreparar sa posibleng pagpapapuli kan mga overseas Filipino workers duman sa nasambit ng nasyon. Kasunod kani pinagabanggit ni Gatchalian ang 2 bilyones pesos na pundo para man sa tulos na pag-ataman asin tabang sa mga OFWs na nangangaipuan kan aksyon panda kanda DMW na pinagamit para man sa tulos na tabang sa pagpapauli kan mga OFWs na nasa peligro ng unyan. Prioridad ang kaligtasan kan mga inikon kaya dapat na maging preparado ang gobyerno
sa posibleng pagpapabalik sa mga Pilipino na nagtatrabaho asin na nag-i-star sa mga apektadong mga nasyon sa tao ka naglalalang iwal sa tao kan na sirangan na partiya nangapudan ang mga senador sa mga Pilipino na apektado kan na sinambit ng lugar na tulos na makipag ulay sa saindang mga imbahada kan Pilipinas tanganing masiguro ang tulos na tabang kung kinakaipuan siring manda kan gobyerno preparasyon da tangani manda na digdiya mapangatamanan ang kapakanan kan mga Pilipino sa nasambit ng riyon. Mapang detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal nangapudan ngunyan si Senador Francis Kiko Pangilinan na kinakaipuan na magiro tulos ang gobyerno tanganing siguraduhon ang kaligtasan kan mga Pilipino duman sa Middle East matapos kan pag-atake kan US asin man kan Israel duman sa Iran. Sa sarong pahayag nangapudan na si Pangilinan sa mga imbada kan Pilipinas sa riyon na tulos na ipasulod ang crisis protocol para digdi siguradong 2 milyon na mga Pilipinong nagtatrabaho asin nag-star naman sa Middle East kabalinaan na abuton sa sarong ribo naman sa Iran. Tulos man na ipinagapasunod ang crisis sa protocol makipag-ulay tulos sa mga community leader kung kinakaipuan kaya dumanda para mas marikas ang subot evacuation o repatriation kung anuman ang pangangaipo sigun pamada ki Pangilinan ini ang kinakaipuan tawanan tulos nin atensyon kan overseas Philippine workers o FWs mantang digdi apera sa seguridad kan mga Pilipino duman sa abroad tinawandoon kan senador ang tulos na pag-respondi sa posibleng paglangkaw kan na presyo kan na krudo basado pa man ki Pangilinan dapat na ipasulod ang fuel subsidy para man sa mga chopper kan prime mobile jeepney asin basa sharing man para man sa mga parauma asin mga parasira na naglalaom kan diesel para man sa saindang traktura asin da bangka. Dagdag pa kan senador kinakaipuan subuot na temporaryong suspendiyon na ang excise tax sa diesel asin kerosene tangani mada na digdi matawan na tensyon ninda dagdag na pasanon kan mga konsumidor sa tao kaniya ang pagsiguro kan direksyon kan na nasambit ng iriwal ang nangapudan si Pangilinan ni na amay na konkretong lakdang gikan man sa gobyerno para man sa kaligtasan kan mga Pilipino duman sa abroad asin para sa proteksyon kan mga sektor na pinakaapektado sa paglangkaw kan presyo kan produktong petrolyo. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal nagsampa nin sa prosopistong lay si Lite Representative Ferdinand Martin Romaldis tangani man na mabawasan ang bilang kan mga nagagadana sa kanser digdi sa Pilipinas sa paagiman kan mga programa nin amay na deteksyon sa irarom kan House Bill number 7942 o ang pinagapod na cancer risk screening and awareness act o beto ni Robaldiz na digdi sa lado man kan tingog party list representative Jude sa Asidri nagibo na institutional and libre asin screening kan mga barangay inot nang tututukan ang programa sa lado kan breast cervical asin man colorectal kabalinaan na prostate cancer. Tinawandoon ni Romaldis na basado sa datos kan Philippine Statistic Authority o PSA na saroan cancer sa mga panginot na kausa kan kagadanan sa Pilipinas ninuli kan orimana na nagapapa examine ana grupo kan mga Pilipino na nakakamati kan nasambit na nga kahilangan papakusugon kan nasambit na nga bill anda papil kan subuot mga barangay health workers BHW sa pagiman kan pag-training sa cancer prevention asin patient support patindugman ni na sarong nationwide cancer risk profiling system ada Department of Health DOH katabang man ang mga lokal na gobyerno tangani man na masubaybayan ang mga kaso kan kanser sa interong Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunya sa lado nasyonal
pinagsiguro kan Puwersa Armada kan Pilipinas EFP na nagdadanay na makusog ang seguridad kan Pilipinas asin na Mayo nin anuman na namomonitor na credible direct threats sa teritoryo kan Pilipinas o sa mga namamanuan kani tataw kan na nangyayaring mainit na tensyon duman sa Middle East. Sa sarong opisyal na payag kan Puwersa Armada kan Pilipinas, ipinagpayag kani na maigpit sindang nakikipag-koordinar sa Department of National Defense DND asin iba pang ahinsya kan gobyerno para man bantayan i-monitor ang sitwasyon. Big tawanin advice kan na militar ang publiko na magdanay na digdiya may nahon maging mapagmatyaga laban man sa disinformation asin magtiwala lang sa mga beripikadong mga impormasyon gikan sa lado kan gobyerno. Preparado man ang Puwersa Armada kan Pilipinas magpadaranin puwersa para manda sa repatriation asin pagpapauli asin crisis response para man sa mga Pilipino sa mga apektadong lugar in kaso iyan isugo kanda gobyerno. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, global air travel visa severe disruption sa maabot na aldaw kanda Domingo ang padagos na pagkakaigwa kan strike force major kan Middle Eastern airports duman sa parte kan Dubai International Airport. Digdi padagos man ang pakikipagkoordinar sa nangyayaring crisis duman kan nasyon kan Pilipinas sa pagi kan imbada kani sa mga Filipino community. Iyan na tangani man na masiguro ang kaligtasan kan mga ini. Padagos man na pinagalat kan parte mismo kan imbada ana mga apod kana mga Pilipino na pwedeng digdi apektado sa nangyayaring kariripukan duman sa nasambit ng lugar. Preparado ng unyan ana grupo magkaigwaman ka na repatriation asin man pag-evacuar ka na mga residente sa ukan mga Pilipino apektado sa padagos na kakaigwa nin mainit na tensyon duman sa parte ka na Middle East. Ipinagapayag ang unyan pinagpipreparar na kan grupo ang posibleng pag-aadal kung sa ina pwedeng pag-exit ang mga Pilipino tangani man dahil isubot makadamay o dahil mabugtak sa peligro ang sa ina mga buhay in kaso ana mga ni mag-iribakwar sa indang mga lugar. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal ng apudan ngunyan ada pang nasyon at kas ng kilusang mamalakaya sa Pilipinas o pamalakaya sa bagong ipinagabugtak na Environment Secretary Juan Miguel Cuna na tulos na busision ang mga aprobadong reclamation project orog na ana mga nakapalibot sa parte mismo kan Manila Bay. Edi matapos man nadigdiya batis kusun asin ibanan ka na mga parasira na nakalis na mga opisyal ni nulikan subot kakulangan ni magkakanigong aksyon para manda matawan ng proteksyon ana Manila Bay. May mga pagtaraid na komunidad asin na ana yaman dagat ada pamalakaya National Chairperson Fernando Hicap. Anda day dapat madipisilan ang bagong DNR Chief na tawanin na mga rasones sa ana pag-iimbestigar sa mga reclamation project. Tinawan doon na pwedeng pag-adalan na kabalinaan sa indang pag-aadal sa laduman kan DNR ang pagpapailing kan mga negatibong mga epekto kang reclamation sa parte kan kalikasan, pagsisira asin pamumuhay kan mga residentes sa baybayon. Dagdag pa man ni Hicap na digdiya na matian ka nagkapira mga residentes ang pagkawara kan kabuhayan asin na mas halangkaw na peligro sa mga sinasabing mga sakuna nin huliman kan distrusong bunga
kan reclamation na activities. Nagkaperang mga proyekto na nakaresbi an environmental compliance certificate asin man 400 na hektaryas kan City Asin Pearl Project duman sa Manila, 650 hektaryas sa Davao City Reclamation Project asin 420 hektaryas na Reclamation Project sa Bacoor, Cavite. Nangapudan ang pamalakaya sa DNR na sigurado na inuton ang proteksyon kan kalikasan asin kapakanan kan mga naapektaran na komunidad sa liwat na pag-iimbestigar sa nasambit na mga reclamation project. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, 3 pesos na posibleng dagdag sa presyo kan produktong petrolyo, posibleng mamatian sa buota sa nagpapadagos na tensyon duman sa parte kan Middle East, posibleng umabot asin mag-atubang ang mga motorista nin panibagong paglangkaw ng presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Sa tauman kan payag kan Department of Energy DOE na limitado lang ang epekto asin banda an iriwal sa parte mismo kan Middle East sa pangkinaba na supply kan na lana. Basado kay Rino Abad, ang direktor kan Oil Management Bureau kan DOE, mayo subuot nin report na may naraot na oil production facilities duman sa parte mismo kan nasyon kan Iran sa tao kan mga military attack na may relasyon sa tensyon na kinakasangkutan kan Estados Unidos asin man kan Israel. Pigpaliwanag kan military target asin nuclear related infrastructure lang ang na-target o tinamaan asin day naapektaran ang kakayahan kan Middle East na mag-export kan na lana. Sering man pinagpahig ni Abad na may peligro subuot sa lado kan mga shipping operator na nagbubunga, nagdudulot kan pagkakauktaba sa delivery kan na lana. Ninuli kan na delay sa lado man kan shipment, pinaglalauman na malangkaw ang presyo kan gasolina, diesel, kerosene poon sa aga. Sa pagkakarkulukan na DOE, pwedeng maglangkaw sa presyo kan na lana na pangkinaba na merkado ni naabuto na sa $5 sa kudnang $10 kada bareles. Katumbas kaniya, degdi sinasabing nag-abot sa 30 sentimos kada litro sa kada sinasabing $10 na paglakaw o paglangkaw. Kung magpapadagos ang pagiro kan presyo, posibleng mamatian kan mga konsumidor ang kabilugan na epekto sa laog kan duwa sa gudnang tulong simana na pwedeng abuton nin 3 pesos kada litro ang dagdag sa presyo kan produktong petrolyo. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, nagpayag ni na grabing pagkatakot o kandalan ana parte kana gobyerno kan Pilipinas, partikular na ana Department of Energy DOE iyan sa posibleng padagos na pag-ulanto kan na presyo kan na produkto nga petrolyo sa laog kan nasyon. Iyan kasumpay naman kan na subuot pag-aataki kan na nasyon kan na Israel asin man kan Estados Unidos dumanda sa parte mismo kan na Iran. Kasumpay kan na bagay na ni nagapayag ang Department of Health o asin man ang Department of Energy na posible subuot na maglalaan na sitwasyon asin na padagos na maglangkaw ang presyo kan na produkto nga petrolyo huli naman kan na gera sa pagultanan kan na nasambit na nga mga nasyon
Inuli kayan posibleng apektado man digdi ang mga motorista sa parte mismo kana riyon kana Pilipinas. Katakod kana sambit na nga bagay pinagapayag kana Department of Energy na mayo ni na magiginibo na sambit na nga insya kung in kaso magkaigwanin paglangkaw kan na presyo kan produkto nga petrolyo sa pangkinaban na merkado, huli naman kan padagos na tensyon o init kan na gira o ralaban duman sa parte mismo kada Middle East. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga pa kita nga mga barata pa kita ngunyanda sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, ana Pilipina export nagapatanid sa epekto kana Middle East Armed Conflict. Dumanda sa parte mismo kana supply kana enerhiya, nagapatanid ang Philippine Exporter Confederation Incorporated PhilExport kana nagkalis na aldaw kan Domingo na pwedeng magbunga nin maiwas na epekto asin na iyan sa pangkinaban na supply chain kana nagtitinding tensyon duman sa Middle East kasunod kan pag-atake kan Estados Unidos de America asin man kan Israel sa nasyon kan Iran asin man pagbalus kan nasyon kan Iran sa nasambit na mga nasyon sa sarong payag tinawan doon kan grupo na ana mga pag-aatake asin na pag-target kan mga nasyon duman sa parte mismo kan Middle East anda may base militar kan US asin man paghihigpit kan pinagapod na Strait of Hormuz asin na nagbubunga kan pagkauktaba sa airspace asin mga logistic mantang pinakusog ang sinasabing volatility asin man energy markets. Sigun sa grupo, ana mas mabagal na paglago kan ekonomiya, an mas halangkaw na paggastos asin na kadakol, ana makakaapektar sa bunga kan negosyo sa bilog na kinabanda. Para sa Pilipinas, nadakula anda pinag-angat da kana lana asin na paglangkaw kana presyo kana krudo ini direktang paglangkaw kan gastos sa produksyon na transportasyon asin man logistic. Basado man sa PhilExport, pwede ning paluwayon ang price competitiveness kan mga produktong Pilipino sa pangkinaban na merkado. Kabali sa mga sektor na kung saan pinakaapektado iyo ang electronics, garments, processed food, asin furniture na pwedeng digdi maatubang sa mas halangkaw na shipping rates, insurance premium, asin man digdi hababa nga transit time kung mababago asin mauuktaba ang mga ruta. Binalikan man kan grupo ang mga nakalis na mga tensyon sa riyon na nagresulta kan freight asin man security surcharge. Mas mga dagdag na singila na pwedeng liwat na ipataw asin na mas pang magabat na negosyo asin na turismo. Peligroso, nagpatanid man ang PhilExport sa posibilidad na pagluya kan demand kan ibang mga nasyon inuli man kan currency volatility asin man na inflationary pressures na pwede subuot na magbaba sa consumer spending urog na sa mga energy dependent economies sa parte kan Asia asin man Europa. Apwar sa mga direktang epekto ipinagpahig kan grupo na magdadanay na vulnerable ang mga Philippine export sa mismong Middle East kung digdi malala pa ang tensyon. Ninuli kani pinag-inkaminar kan PhilExport ang gobyerno na bantayan na maray ang mga nangyayari asin pag-adalan ang mga lakdang tangani man na mabawasan ang negatibong epekto asin exporters sa lado kan ekonomiya kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal sa kinabaning karawat asin international pakatapos lang po nin pagirumdum.
Matugang unyan sa detalyes kinakanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, tulong lalaki ang dakop sa aktong pagsusugal duman sa Banwan kan Kanaman Camarines-Sur. Tulong lalaki ang pinag-arestukan da Banwan kan Kanaman inulingan kan aktong pagbalga sa Presidential Decree 1602 ang pinagapon na anti-illegal gambling law kasumpay kan da kawat na Cara Cruz. Isinagibuan matrayumpong operasyon kan na Kanaman Municipal Police Station sa irarom kandidato ni Police Captain David Olieres Jr. and Chief of Police kana sinambit ng Banwan alas 12:40 nin pagkapon kana nagtalikod na aldaw kana mangyari na pandadakupa sa presente nasa kustodiya na kan Kanaman Municipal Police Station ang tulong mga suspek kaput naman kan mga autoridad ang mga ebidensya asin nanda na nga isampaan kasong pagbalga sa PD 1602 ang pinagapod na illegal gambling law laban sa tulong mga suspetsado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata magitangonyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga barata sa lado lokal sa arong drug din ana pinagasakyada kan mga miyembros kan Philippine National Police as nabungkag dumanda mismo sa party kada Camarines Norte. Matrayumpong na isagibukan sarong intelligence drive kanda bypass operation ang pinagsarong kwarsa kan Philippine Drug Enforcement Agency PDEA asin Philippine National Police PNP. Nagresulta sa pagkakadakop kan 5 mga individual na inuliman kan pagbalga kan Republic Act 9165 ang pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nangyari yan kanda sudma bandang alas 12:17 nin pagkaudto duman sa Barangay 4 sa Dait, Camarines Norte. Bisto anda mga nagkadarakop na mga suspek sinda alias Junior 49 anyos, sarong Paratinda alias Cindy 53 anyos, mayo nin trabaho asinda pariyong pinagkukonsidera na drug din na maintainer. Kay banan mana sa nadakopa si alias AG 42 anyos, trabadora alias Tinda 24 anyos, alias Chris 22 anyos, pangapudan ngunyada sa party mismo kanda mga sinasabing mga autoridad na maguntok na kanasambit ng paggamit ang ipinagpapangalad na bulong sa operasyon pinagpaginutan kan PDEA Camarines Norte Provincial Office katabang ang PDEA RCT 1 and 2 Dait Municipal Police Station 503rd Regional Mobile Force Battalion. Sa isinagibong operasyon na kumpiskar ang pinagkakarkulong 14 gramo kan pinagtutubudan shabu na may standard drug price aabuton sa 95,200 asin may street value na 56,000 pesos ang kantidad na recover sa mga suspek. Ana manlain-lain ng mga drug paraphernalia asin ana 500 pesos na original bill asin 19 pidaso kan 500 pesos sinasabing budol money. Ana nasambit na mga ebidensya ngunyanda kaput-kaput na kan mga autoridad asin ano man na oras ngunya na aldaw pwedeng isampa ang kaso laban sa nasambit ng 5 mga suspetsado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, nasa linya si Buyit Paderes. Buyit Kamin. Dakopan sarong 40 anyos na lalaki na aktor na nag-aabuton sa 125 na pidasong tapayas sa Calabanga, Camarines Sur. Si Adjasdel, sinasabing naaktuhan kay may sadari kantalumanin tapayas kay man ang barangay Talo dyan sa barangay Mangiring, Calabanga. Sigon sa report, lagnangalas ang may sadari huli sa day na nakakahinog ang sa ilang tapayas. Kung kaya kaiban ang mga barangay Talo, minan mananila kung sisay ang nagpapasakit sa mga tapayas. Nagkod ng nahiling kalmangay ang suspect na si Del na may dalang sako, nagluwang laog na tapayas sa kabilangon, 125 kabos. Lumana inibinit kan mga talon pasiring sa police station kung saan inako kaya na siya alik sa gulay na tapayas asin paminsan-minsan
igahalo niya sa tinula kung nakaka-timing ng manok kan pagtarain. Para sa BBS News, Boyet Kadere. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 84 mga pamilya sa Banwan kan Laguray, Camarines Sur ang natawan in tabang pangkabuhayan kan Department of Labor and Employment DUL kana nakalis na aldaw. Iti parte kan programang Building Sustainable Future for Parents of Child Laborers kan Department of Labor Livelihood Program kan DUL na kung saan di betong maibalik aparte mismo ka na mga na nag-iedad 17 pababaan sa indang pag-aadal o beto man ka na nasambit ng bagay na mas pang matawanin na dakulang atensyon pag-abot sa livelihood assistance ang mga pamilya na digdiya nangangaipunin tabang ka na gobyerno. Grabe man ang kaugban ka nasambit ng mga pamilya sa tabang na itinao kan Department of Labor asin kan sa iyang pagduhol ng mga livelihood training at naman kapital sa pagpupuhunan para sa pagpupuon ka na nasambit ng mga negosyo. Sa iba pa nga detalles ka na sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal o lado lokal. Sa iba pa nga detalles ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, tulong motorista an erido kanda digdi enterong maga sirimplang ada sarong truck duman sa parte mismo kana Banwaan kan Lupi, Camarines Sur, tulong motorsiklo o motorcycle riders an kumpirmadong nagka-irrido matapos manigdi pagsimplang ang sarong truck duman sa Andaya Highway sa porsyon kan barangay kan Bill Cruz sa Banwaan kan Lupi, Camarines Sur kan nagkalis na aldaw. Basado sa initial na report and nasambit na nga lugar, duwa nga motorista asin na duwa pa nga trimobile na nadaganan anda dakula nga lulunadan. Kabali naman anda sarong grocery store akon sa ina nawasak na road incident. Padagos naman na nag-iimbestigar ngunyan kan mga autoridad kan Banwaan kan Lupi kung ano anda resulta anda pagkakaigwanin aksidente kanasambit ng truck na nagbunga anda labi-labi man na kakaigwa ninda irido ka na tulunga mga persona asin man pagkakaraot kan sarong grocery store sa sinambit ng lugar. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, kununtan linya magali ki Daryl Banyas. Daryl Kamin. Sa balyo kan mga nag-aging insidente kan pagkagadan o fiskil yan sa Danaw ka na buhi, mantinidong abot kaya ang presyo kan tilapia sa sinabit ng Banwaan, saro ining maray na bareta para sa mga parabakal, urog na, nagdadangadang na ang Semana Santa. Sa presente, nagkakawat sa 140 ang kada kilo kan tilapia sa mga merkado, mas mababa ini kumpara sa dating 180 hasta 200 ang kada kilo. Asin sigon sa mga parabakal o sa mga paratinda, mas dakol ang supply kaysa sa demand, kaya naghuros man ang presyo kay ni. Paniwanag kan lokal na gobyerno, tulos sila nagpautob ning mga lakdang tangarig masiguro ang dagos-dagos na produksyon asin manikayan ang kakulangan sa supply kan sira. Sa entrevista pinahayag man ni Mark Nazarea ang PIO kan buhi, sinabi kay ning marayman ang presenting kamugtakan kan Danaw asin mayo man na record na bagong insidente kan fiskil. Dinagdag pa kay ni napiglalauman ang paggusi o pag-harvest na tanda ko ng mga sira antes pa man matapos also kasabay kan preparasyon kan mga operator sa paglangkaw kan demand kada Semana Santa. Alagad para man sa mga parabakal, dakulang tipid ang presenting presyo kan tilapia, ulog na tamas pigipili kang kadaklan ang sira bilang alternatibo sa karne sa panahon kan Kwaresma. Piglalauman kan mga nagtitinda, pwedeng maglangkaw liwat ang presyo sa mga masunod na semana kung nagpo naman na magdakol ang mga parabakal gikan mismo dyan sa Banwaan kan buhi asin sa pagtaraid na Banwaan sa ngunyan padagos ang balancing supply asin man presyo sa ining sinyalis kan
dikit-dikit na pagbangon kan sektor kan aquaculture sa Sur. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayon po nga naiserbi ang duwa nga warrant of arrest sa maghapon na operasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police sa isinagibong nga dagos-dagos na koordinasyon asin koordinadong operasyon sa pagpapasunod kan lay. Yan ka nakalisnal daw matrayon po na naipasudod kan kaugma kaap sa duwa nga warrant of arrest laban sa mga individual na may kinakatubang na kaso kriminal sa manlaylay na parte kan na probinsya kan Camarines Sur bandang alas 7:20 nin pagkabanggin na dakop and sinasabing municipal most wanted person Candelia Gallego na si alias Gilo, 39 anyos, lalaki, soltero, Pilipino, asin manda para sira residentes Candil Gallego, Camarines Sur. Dinakop ini sa bisa ka na warrant of arrest kan tulong qualified theft tulong gayo ana sa iyang kaso na may pinag-re-rekomenda na piyansa na nagkakantidad na 40,000 pesos ang kada saro kaya kinakaipuan niya na magdisponer ng 120,000 pesos para sa tulo niyang kasong kinakatubang. Ang pagkakadakop sa nasambit ng high priority fugitive ang patunay na digdi makusog ang paninindugan kan Camarines Sur Police Provincial Office CSPPO sa pagdanay kan katuninungan na karahayan na siring man pagsiguro sa mga nagbabalga sa lay asin nagpapanagot bunga naman kan nagdadanay na lay alas 9:30 manin na pagkaaga kan tudma sa saro pa nga wanted person ang nadako pa na si alias Dwayne, 50 anyos, lalaki, may aguma, asin na nagtapos ni high school, strong driver sa presenti, nag-i-star sa Camarines Norte, ini ubong tagaduman sa Banwan kan Pili Camarines Sur. Siya pinagdako pa sa bisa kan warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property sa mga inirekomendang piyansa na sinasabing digdi 60,000 pesos. Ang asambit ng pagdako pa parte kada pagpapakusugkan kampanya kana PNP sa lado kana krimen asin paglapag sa nasambit ng mga kriminal. Sa iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana mga barata sa lado lokal, 3.5 bilyones pesos na kautangan ka na pag-utang ka na Camarines Sur, silyado na DBP asin LGU, magpapasunod kan pinag-aapod na 112 proyekto para man sa lado kan ekonomiya. Nakipag-partner ang Development Bank of the Philippines DBP sa Provincial Government of Camarines Sur sa sarong 3.5 billion pesos na loan para manda punduan ang 112 mga proyekto sa laog mismo kan na probinsya kan Camarines Sur na kung saan papakusugon ang ekonomiya kan Riyon Bicol sa parte kan na loan, parte kan na Assistance for Economic and Social Development Asinso Financing Program for LGU kan DBP na objeto nga punduhad ang mga importanteng mga infrastruktura arog kan mga healthcare centers, hospital, eskwelahan, tinampo asin man mga pasilidad para man sa lado kan agrikultura asin kadakol paning iba basado sa DBP objeto kan na nasambit ng programa na pakusugon ang serbisyo sa komunidad asin magtaunin sustainable livelihood oportunidad sa bilog na nasyon mantang digdi pinapaiwas ang
relasyon kan na bangko asin man kan lokal na gobyerno anasambit ng partnership ang pinaglalauman na makapagpaparikas sa implementasyon kan mga proyekto makakatabang sa pangkagabsan na pag-asenso kan probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata ngunyanda barata na kita ngunyanda sa luwas kana nasyon sa satuya nga barata sa luwas kana nasyon sa padagos na pagkakaigwan ni gera sa pagultanan kana manlain-lain ng mga nasyones dumanda sa parte mismo kana Middle East matao o madunita asin na pagramanda na digdiya sinasabi na subuot na pagaraman na haros daina makaagi ang nagkapirang mga oil asin na gas shipping sa Strait of Hormuz saro sa mga importanteng dalan na nagsusumpay sa oil rates sa Persian Gulf sa open sea mantang nagtitindi ang tensyon sa parte mismo kan riyon kung sa inda pinakusog kanasyon kan Iran ang mga banta laban man sa mga barkong nagaagi digdi basado sa ship tracking data nagkapira lang sa mga lulunadan pandagat ana nagahali asin sa nasambit ng waterway. Iyan ka nagtalikod na Domingo, mayo subot na iling na naglaog sa nasambit ng lugar na pagramada na sarunga sa dit na oil tanker ang tinawanin na sanksyon kan Estados Unidos ni Nuliman kan pagtabang sa Iran sa pag-export kan na fuel asin na digdi pinag-target sa norting baybayon kan na Oman maski ngani day malinaw kung sisay ang nasa likod kanasambit ng pag-aatake. Sinabi ni Musin na Rishi, miyembro kan na Expedicy Discernment Council na digdi pinag-aabisuan ninda ang Supreme Leader kan Iran sa state television na no American ship is allowed to enter the Persian Gulf. May mga barko man na nag-report na nakaabot sa radio broadcast na subot gikan sa Iranian Navy na nagpapangalad sa pag-agi sa strait. Maski ngani mayo paninopisyal na anunsyo gikan sa lado kan gobyerno kan Iran pinagkukonsidera na ana Strait of Hormuz bilang saro sa mga pinakaimportanteng choke point sa lado kan energy market. Ninulita digdi kinakarkulong saro sagkod ng limang parte kan na seaborne oil and liquefied natural gas LNG sa bilog na kinabanda asin nagaagi digdi ara aldaw ipinagladawan man ka na semi-official na Tasnim News Agency na banda anasambit ng waterway asin na patanid ipinapaabot kan Revolutionary Guard kan Iran na dailigtas ang pagbiyahe sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya man ng mga barata kita ngunyan sa luwas ka nasyon nakabawi ngunyan ang China gikan sa 11 puntos na depensa tangani man na daugon ang Chinese Taipei sa skor na 100 o 193 sa FIBA World Cup Asian Qualifier na ginigibo sa parte mismo kan Pilipinas. Inina ang ikaduang sunod na kapangganan kan China sa second window matapos man na daugon ang nasyon kan Japan asin uminangat sa dus-dus na standing mantang buminagsak man sa 1-3 ang Chinese Taipei. Pinanginutan ni Xu Junlong and mismong team kan China na nakakuanin 19 puntos mantang nagdagdag man si Hu Xingqi ninda 15 puntos asin sa na rebound ang na-record man kan 13 puntos na si Xiao Jiwi mantang digdi na ugmaman ang 26 na puntos ni Ryan Chen asin 19 puntos 11 rebound ni Brandon Gelvik and kawat nagkaigwan ni na 11 puntos na abante ang Chinese Taipei sa third quarter alagad luway-luway na nakahabol ang China na i-record
ana kawat na 91 all matapos man mailaog ni Chow Yiwi ang sarong crucial 3-point shot sa uring 3 minuto kanasambit ng kawat. Sa uri 2 free throw ang naidulang sa lado kan China antis dagos ng masilyuan ang kapangganahan sa charity line. Iyak na mga tugangan katiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwing mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Nakaibanan ta dyan si Sir Steven Pabis. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa edupong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, asin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta, sigurado. Ato kang maray na aga po, sendo ko po, ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kan mga bareta, driver asinmada sarong trabadora tiklo sa gidibong drug by bus operation kan mga autoridad duman sa Banwaan kan Bao Camarines. Harap bunan bisikleta padagos na namamati asin nangyayari sa laog kan na siyudad kan Naga. 2 anyos na menor de edad erido kan na mapudalanin sarong bisikleta. Sa satuya pa nga pamayukan na mga bareta sa lado lokal sarong taki na nandaklag and grupo kan medical team di na i-rescue na kan grupo kan na PNP sinman kan mga autoridad. Mga nagbakal kan 20 pesos na kantidad kan na bagas pila-pila ngunyan dinadagsaan na opisina kan NFA dyan sa Banwaan kan Pilik Camarines Sur. Mga tugang iyan mga headlines kan na mga bareta ngunyan diretso na kita kan mga bareta sa lado lokal. Sarong tricycle driver asin na trabador tiklo sa gidibong drug by bus operation kan grupo kan na PNP liwata ana irikod kan mga miyembros kan na PNP ana sarong matrayumpong drug by bus operation duman sa Santa Cruz sa Banwaan kan Bao Camarines Sur. An operasyon ipinagsagibo kan mga tawan kan Municipal Drug Enforcement Unit duman sa Banwaan kan Bao. Iyan sa panginginot ni Police Major Engelbert Turaldo ana Chief of Police kana sinambit ng Banwaan na adakop si J 30 anyos may agum trabador asin man tagaduman sa Banwaan kan Bao siring man si Caro 35 anyos may agum sarong tri-mobile driver residentes kana sambit ng Banwaan. Degdi na kumpiskar sa mga sospek na pinagsasabing 0.51 na gramo na may pinagkakarkulong 3,468 pesos. Isinagibo ang operasyon asin iyanda sa pagimanda kan pagkakaigwa kan pag-record sa body camera na darakan na mga autoridad asin man sa irarum kan mga testigos. Ana mga suspek pinagkasuhan na ng pagbalga sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 asin an mga ini yaon nakakulong duman sa Bao Municipal Police Station. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal na nagkakaigwa na naman ni narabunan ng bisikleta sa barangay kan San Felipe degdi sa laog kan na Siyudad Canaga kinumpirma ni Kagawad Ria Plupeño kaanda barangay kan San Felipe sa laog kan Siyudad Canaga anda harabunan naman ni na bisikleta sa nasambit ng lugar. Iyanda ana subuot pasinamada sa record kan barangay law enforcement unit sa laog kan na sa indang mga blatter sa barangay kung saan nagkapira na naman na mga bisikleta ang pighaharabunda sa nasambit ng barangay basado kay Plupeño
padagos ang kooperasyon kan pulisya sa barangay tanganing mabisto asin madakop ang mga persona na iyuan na sa likod kanasambit ng harabunan o maiwas na harabunan ni na bisikleta. Aminado ang konsyal na digdi madikluma ang nagkapira nga mga lugar kan barangay sa kada banggi arog kan na Aeroville subdivision na nagsiserbida ang bilang oportunidad sa mga paraabon. Naglalauman na si Plopinyo na tulos na maibababa sa barangay hall anda 27 mga light bulbs na kung sain digdi hinahagad inda na sa parte mismo kan lokal na gobyerno kan na syudad. Abiso kani na mga barangay na oras na mapailawan giraray ang mga badiklom na mga lugar sa nasambit ng barangay. Kinakaipuan switch off ang ilaw antes o katapos na digdi magbungkaras ang liwanag. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sa linya si Buyet Paderes. Buyet kamin. Huli ka nagbuburtuan ng mga inuman, urog na mga video kiba sa lagan at kundi sa nag-inspeksyon ang mga sa mga inian gobyerno lokal. Kung pwesto ang Joint Inspection Team kan City Environment and Natural Resources Office, City Treasurer's Office, City Engineer's Office, City Health Office, PNP, PSO, asin Bureau of Fire Protection, Pigsitarkan Grupo, ang mga establishmentong nag-operto yung banggi na nakaka-istorbo sa mga residente, huli kan revok na pigsukol sa paagi kan sound level test, urog na o pig-rekisaman kan inspection team kung igwang magkakarigong business permit asin kung nagsusunod ang mga establishmento sa salidad kan syudad. Regular ini pigmomonitor kan LGU naga kung saan pignotisyaran ang mga salida magkaigwan ng soundproofing nganing daim makaistorbo sa kakarain na residentes. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, erido at sarong menor de edad na aki 2 anyos matapos na ni mabudalan sarong bisikleta dyan sa parte kan Kamaligan River Bank o River Park. Reklamo ngunyan kan sarong magurang anda paglaog kan bisikleta sa River Park sa Kamaligan, Camarines Sur. Segunda digdi daikuta na o segunda digdi sa day nagpabisto nga magurang abudalan da kada sa iyang 2 anyos na aking aki na kung sa ina yaon sa nasambit ng lugar na nagbibisikleta kumanda asinda digdi tinamaan na ada parte mismo kan na payukan aki na nagkaigwadaan na lugad. Basado man sa CCTV footage ang nangyari sa sindang aki ninuliman kan kawaran kan power supply ataw man na maliwanag na pasyaran sa parte mismo kanda Bicol River na pagramanda na nagkakantidad 20 pesos sa an entrance fee kada bisita. May darang bisikleta, may nagbibisikleta da na nabungguan na si aki ninda 2 anyos o 2 anyos pa sana na aki sa Laugcan Park kung sain iman na dapat buot tinutugutan aski ngani nagbabayad nin 20 pesos nulit peligroso ini sa parte mismo kan mga kakianda daon ngunyanda pinagada parte mismo kan sarong pabulungan na an aki nagkaigwanin tama asin lugad sa saiyang payu. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, na-rescue na kan CSWD digdi sa Laugcan Nagan lalaking sangkot sa paggagapo kan CCTV camera kan BR Pharma and Medical Supply. Basado kay Gloria Rodriguez kan CSWDO na i-rescue na asin nadakop ang lalaki kan mga barangay tanod kan Concepcion Pequeña matapos subot kaning pagdadaklagon and sarong
Trimobile asin na kutsi na nainot na nga ipinagapayag ka na CSWDO na ang lalaki egwa nin diferensya o kapay-kapay. Iba pa nga detalles kanda sa tuyo pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal, mga nagbabakal ka na 20 bagas iguana o BBM price dagsa sa party mismo ka na NFA Camarines Sur, kasabay kan paglangkaw kan presyo kan bagas sa merkado publiko, kasabay kan padagos na paglangkaw kan presyo kan bagas sa parte kan na merkado na minaabot na sa 49 pesos sa gudnang 60 pesos ang kada kilo. Nagdadagsa asin nagdadakol ang mga residente sa nagpapasyar ngunyan sa National Food Authority NFA dyan sa Palestina, Pili, Camarines Sur, tanganing makabakal ni na 20 bigas sa kantidad na 20 pesos ang kada kilo, kabali na sa mga nagpila dyan Sinda Berhinya Montalbanda gikan sa Barangay Canpacul, Naga City, naglalaom na makakatipid para sa aral daw na pangangaipo kan na pamilya. Anda nasambit ng grupo ni Berhinya Montalbanda, nagpasiring mada sa parte mismo kan na Barangay Palestina, Pili, Camarines Sur sa opisina ka na NFA. Ali pasinda sa Pakul, tangani sa nang mag-abil kan 20 pesos na kada kilo ka na bagas na programa ni President Bongbong Marcos. Basado man kin Nancy Haranilla, sarong 4-piece beneficiary, dakulang ginhawa, ada baratong bagas, ulog ng dai bastante anda sa indang income para makabagal nin regular na presyo sa merkado publiko. Dakulang tabang ang programa para man sa pamilyang kapos sa budget. Inulikan pagdagsa ka na mga parabakal, nagpasulod ang National Food Authority NFA nin schedule nin pagbakal para sa manlain-lain ng mga sektores, kabali na ang senior citizen, 4-piece beneficiary, PWD sa solo parents, asin mga tsuper, pwede man anda magpila aral daw ang mga nakarehistro sa mga RSBSA, arog ka na mga parauma asin parasira basado sa National Food Authority NFA. Digdi narisa ang paglangkaw kan bilang kan mga gustong mag-abil ni inda baratong bagas, mantang naglalangkaw ang presyo kani sa laog mismo kan merkado. Ang MFA padago sa pagpabakal nin 20 pesos kada kilo kan bagas, uli man kan programa ni President Bongbong Marcos. Iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal, na sa linya si Banyas Darrell Camin. Tinawan doon kan official kan Department of Education na dahil man required ang pagsulot nito gangon niya na maabot na graduation sa saruining pahayag ni Sir Salvador Pilingon, ang Division Information Officer kan DepEd Igdi sa Camarines Sur. Sinabi ka ini na mayo man subot na espesipikong required na attire para sa graduation kan mga estudyante na magraduar. Sigon pa sa official, dahil man requirement sa graduation ang pagkakaigwanin sablay o itong pagsulot ng uniform o ano man nabado para sa okasyon na ini. Tangarig magkasararo kung ano ang susuluton sa graduation, kay po na pag-ulayan ini sa PTA meeting, antes pa man ang graduation, tangarig na magkauroyon ang mga magurang, siring man ang mga maestra, asin mga estudyante kung ano ang attire sa indang paggraduar. Kay po ang sanusubot para parehas ang nabado o susuluton kan mga estudyante, tangarig na dahil magkaigwanin kurumparahan, asin dahil man magka-riribok. Mawot sabihon, nakadepende ang attire sa mapag-urulayan sa PTA meeting, tangarig na maging organisado ang importanteng okasyon na ini para sa mga estudyante. Mangyayari ang graduation poon Marso, nakadepende pa ini sa mga eskwelahan. Sa mga magraduar man, tinawan doon ni Pilingon na mayo nin inaapod na mass promotion sa mga estudyante. Ninulita ini, pig-evaluate nin maray kung o kan mga paratuklo kung deserving an aki na maggraduar o dae. Sa kunya nagpagramdom sa nasi Pilingon sa mga magurang na perming mag-atender sa meeting na ginigibo, tangarig aram asin magkaigwanin pagkakataon na mag-uyon o dae na o sa mga napag-ulayan asin tangarig na maging organisado
ang nagdadangadang na pagtapos kan mga kaakian sa saindang pag-eskwela. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS Basta Bareta sigurado. Sa ibabang detalles kan mga barata sa lado lokal, importanteng mga dokumentos asin mga armas kan mga rebelling New People's Army, nakalut kan mga militar duman sa Balatan, Camarines Sur, nakalut kan mga soldados gikan sa 9 Infantry Battalion kan Philippine Army, nagkaperang mga haralangkaw na mga kalibre nin armas asin mga importanteng mga dokumentos sa isinagibong operasyon sa barangay kan na Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur kan nakalis na aldaw. Kabali sa mga na-recover iyo ang sarong M16 rifle, sarong caliber 45 pistol, asin sarong kalibre 38 revolver, mga magazine bala asin iba pang mga digital duplicators. Basado asin ini yauna sa kustodiya kan 9 Infantry Battalion kan mga dokumento sa indang nakuha asin naglalaman subuot nin mga importanteng mga impormasyon kasumpay kan CPP, NPA, NDF para sa liderato kan 9 Infantry Division kan Philippine Army, makakatabang ana pagkakadiscovery kan na mga armas asin mga dokumentos sa padagos nindang operasyon laban sa mga rebelling grupo sa bilog na Kabikulan para iyanda mauntok na anda nasambit na kampanya kan mga rebelde pakikipaglaban sa grupo kanda gobyerno. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado lokal, sarong lalaki supuota ang nakadapa sina nakuang payo na ninbuhay kan mga autoridad duman sa Suna 1 Barangay Sanda Pedro Cabusaw, Camarines Sur. Alas 10 nin pagkaaga kan nagtalikod na aldaw ang madukayan ang nakadapa na lalaki na mayo na nindabuhay. Ang biktima nakandusay sa kakahuyan kana nasambit ng barangay. Sinasabi sa inisyal na investigasyon kan Kabusaw PNP na ang lalaking gada na nakasulot kan pinagapod na multicolor na t-shirts asin na color itom na dry fit shorts asin na digdi egwanin mga tato sa iyang duwang bitis. Nagpapadagos pa ang ginigibong investigasyon kan PNP Kabusaw asin na ipinagaproseso man kan na suko ada nasambit ng bangkay. Sangunyan na pinag-aarampakan mga autoridad sisay asin na noan pangaran kan sinambit ng bangkay nin lalaki. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga nagababaga pang mga barata sa lado lokal, padagos man ngunyada ada pakikipagtabangan kana nga miyembros kana Philippine National Police asin mad sa parte mismo kana gobyerno lokal. Datangani mada na dindi mauntok na ana padagos na operasyon kana illegal na droga sa lauga mismo kana sa indanga mga nasakupan na banwaanda. Ada padagos na pagsasagibunin mga simposyo sa parte mismo kan mga opisina kan gobyerno pribado nga sektor pati naman sa parte mismo kan mga eskwelahan sarong paagi kan na liderato kan na Philippine National Police. Iyada tangani mada na matawanin atensyon ang padagos na paglala kan na sitwasyon kan illegal na droga sa inman na lugar kan nasyon. Kabali naman ang Rion Bicol asin na probinsya kan Camarines Sur, syudad kan na Naga. Dahil man naguuntok ang liderato kan na pulisya, tangani man na digdi magkadarakop ang nasambit ng mga persona na involto sa nasambit nga operasyon. Katakod kan na bagay na ni nagtutubod ang parte mismo kan PDEA asin man na Philippine National Police na dakulang tabang sa parte kan sa indang kampanya ang mga simposyum na sa indang pinagigibo sa inman na parte kan probinsya ni Camarines Sur at man urog na sa mga eskwelahan katabang at mga administrador pribado man maging pampublikong eskwelahan.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pagita sa ladwa lokal, graduate sa senior high school student naman sa Partikan Banwan kan Calabanga Camarines Sur, nagpasairarom sa Career Development Support Program kan Camarines Sur piso programang dakulang tabang sa pagduhol kada mga turo kana mga estudyante. Iyan sa tabang mana kana opisina kanda Camarines Sur piso asin sa tabang ni Gobernador El Rey Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, pinakusugman kan Overseas Workers Welfare Administration OWA asin Camarines Sur Public Employment Service Office o PISO. Ada suporta sa mga senior high school student sa paagiman kan Career Development Support Program na isinagibo dahil pasanama na aloy sa laog mismo kan probinsya kan Camarines Sur apwera sa pagduhol asin na pagpili kan na tamang kurso asin na karera o career path digdi tatawanan man nin mga programa asin na importansya sa pagkakaigwa kana sa bit ng positibo asin epektibong coping mechanism sa mga jóvenes asin na pag-atubang sa mga pressure kan pag-aadal asin na preparasyon sa lado kan kuliyo basado kip Bernard Janda Bonet kan OWA 2 o beto kana inisyatibo na matabangan ang mga estudyante na ma-develop ang tamang mindset sa kakayahan kan pag-anap kan mga hamon o pag-atubang sa mga hamon sa buhay kan mga estudyante. Kasabay kani pinag-anunsyo man kan mga scholarship opportunities para man sa mga aki kan mga OFWs na kunsain pakikipagtabangan kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagimana ni Gobernador El Rey Villafuerte pati naman kan Camarines Sur piso tanganing masiguro na dagos-dagos ang edukasyon kan mga benepisyaryo na mga aki dyan sa parte mismo kan Banwaan kan Calabanga Camarines Sur. Pangatugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuya mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department. Nakaibanan ta dyan si Sir Stephen Pax, Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya kulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po Basta Bareta Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado.